Hi mga ka-choy! So ngayon po is bibisita po kami doon sa sementeryo. Dadalawin po namin yung mga namatayan ni Austin doon sa sementeryo. So pupuntahan namin yung yung kapatid ko na kapatid ko ngayon sa sa igso namin. Namatay na kasi yung lolo namin, wala na, at saka yung si Nanay Sibia namin. So mapupunta kami doon ngayon mga ka-choy, para duduaw naman tayo para kasi na-miss na nila tayo mga ka-choy. So magpunta tayo ngayon sa sementeryo para duawin natin sila. So ayun mga ka-choy, ngayon po is November 2. Kahapon po is November 1. Hindi po kami nakabisita, pero nakabisita na po dito sa sementeryo yung mga kapatid ni Austin. So nandito po ngayon tayo sa Magallanes Cemetery. Ayan, dadalawin po natin yung mga mahal sa buhay ni Austin na mayapa dito po sa sementeryo. So magbili muna tayo ng kandila mga ka-choy, no? Ayun na. Yes, so kami na yung sanay. Yang kindi na lang po ng 5 na yun. Sagon siya. Sakit lang po ako. Dito na po tayo ngayon sa sementeryo mga ka-choy, no? So papasok na po tayo na. So dito po yung Magallanes Cemetery. Tabi-tabi po. Saan yun? Tandaan mo kung saan? Makikidaan po. Dito po sa may gitna yata nakalagay yung may anak ni Austin. Diyan yun yata, di ba dyan yun? Ayan. Sasabihin mo, so ayan na ba? Ha? Ayan yun, ayun yung nakita natin. Dali, dito. Wait lang. Ayan yun, natandaan ko nga eh. Dito na, punta ka dito, no? O ayan nga yun, natandaan ko yun. So ayan po mga ka-choy, no? So dito po nakalibing yung kapatid ko at saka lolo ko at saka yung Nanay Sibia namin, no? Yung kapatid ko pala si Alexander mo. Yung sumunod sa akin, tapos kinuhaan siya ng buhay dahil yun kasi natunog sa parang kalag-kalag mga ka-choy, tapos kumain siya ng pana. Walang nandito yun nasa bubunlan yung Parang nabulunan po siya ng pan mga ka-choy, tapos walang doktor nun kasi kalag-kalang yun. Kaya yun wala ng buhay niya. So dito tayo mga ka-choy, no? Ay, guys ko, Sibia. Dong. Dong. Nahida biscuit dong. Ano ngayon muna palit dong. Kwarta na dong. Hindi mo may nakaibaw di astanan. Ngayon tayo bisod sura po di papaido tayo. Nay, tay. Udah tayo sakit-sakit sa mga lawas.
So yun na po mga katsoy, no, nakabisita na po tayo sa ating mga mahal sa buhay na wala na. Sayang mga katsoy na kung buhay pa lang sila is masaya din sila ngayon kung buhay pa. Ganyan talaga yung buhay mga katsoy, no, kung minsan talaga makuha tayo ng kukunin po yung buhay natin. Kaya tayo naman mga katsoy na habang buhay pa tayo, magpapaligaya po tayo sa lahat, sa ating mga magulang. Gagawin natin lahat na maligaya sila. Dahil kung wala na po sila, wala na yung ating mga magulang mga katsoy, hindi natin sila mapapaligaya kung wala na. Kagaya ngayon ito, kung buhay pa na yung kapatid namin, papaligayahin namin siya ng buong buo. Ganun talaga mga katsoy. Kailangan talaga natin na kailangan talaga natin na tanggapin na ito ganyan, kasi Diyos naman yung nagmamayari ng buhay natin. Kaya kayo dyan, ingatan nyo lang yung buhay nyo dyan mga katsoy, no? So, hi mga ka-choy. So, ayun, nandito na po tayo ngayon sa bahay. Galing po kami dun sa sementeryo, sa Magallanes Cemetery. Dumalaw po kami doon. At nakita ninyo naman po, bumisita po kami dun sa yumaong mahal sa buhay ni Austin. At yun na nga po na tama naman po yung sinabi po ni Austin doon na habang buhay ka pa, nandito ka pa sa mundong ibabaw, magpakita ka ng kabutihan sa kapwa mo or tumulong ka na kapag nawala ka sa mundong ibabaw, maaalala nila yung mga bagay na ginawa mo na mabuti, mas lalo ka nilang maaalala na ganito, kilala ko yan si ganyan kasi napakabuti niyan, mabait, 'di ba? Sabi nga nila, habang nandito ka pa sa mundong ibabaw, kasi hindi mo naman masasabi na ang buhay is pahiram lang po sa atin ni Lord. Hindi mo masasabi na baka bukas or ganyan na wala ka na hindi naman natin sinasabi na agad-agad, 'di ba? Kasi syempre life is short, 'di ba? Piliin mo maging masaya, piliin mo maging masaya yung pamilya mo, at piliin mo na buo kayo, dahil ang pamilya is always nandiyan at always gagabay sa'yo at always kan tuturuan ng tama at mali, diba? Sabi nga nila, doon mo ma-realize na kapag nawala na yung isang tao, masasabi mo na sana hindi huli yung panahon, na sana nakasama ko po sila, ganto ganyan. At para sa akin naman mga ka-choy, hindi ko po to nababanggit sa inyo at hindi ko po to nasabi sa inyo. For the first time, ngayon ko lang din po i-reveal sa inyo na yung family ko rin po mga ka-choy, pareho na rin pong wala yung parents ko, yung mother ko, and then yung father ko. Yung mga ganitong eksena mga ka-choy, parang ang hirap, parang ayaw kong banggitin or i-share, kasi pag ini-share ko to mga ka-choy, parang naiiyak ako sa mga naging sitwasyon ng buhay ko, na kapag sinabi nila, may parents ka pa, may magulang ka pa, nasaan yung mama mo, papa mo? Parang kapag binabanggit para sa akin yun mga ka-choy, sobrang hindi ko maisim, papatak na lang yung luha ko, na nakikita ko kompleto yung pamilya nila, nandiyan yung magulang nila, na kapag may mga problema ka or nahihirapan ka na sa buhay, meron kang mapagsasabihan ng sama ng loob or ng problema, kasi nandiyan yung magulang mo. Napakaswerte pa rin nila at napakaswerte nyo pa rin po mga ka-choy, kasi meron pa rin po kayong pamilya na laging nakasubaybay at lagi kayong dinadamayan. Kaya para sa akin mga ka-choy, sobrang mahalin nyo po yung magulang ninyo mga ka-choy, kasi hindi naman natin sinasabi na permanent natin sila makakasama, di ba? Ipakita natin sa kanila na sobrang mahal po natin sila. Huwag natin hayaan na baliwalain natin sila, kasi doon mo lang marirealize na importante sila pag nawala sila mga ka-choy. Para sa akin mga ka-choy, sobrang nalulungkot ako or naiiyak ako pag na-open ko yung mga gantong topic na sasabihin nila, nasa yung parents mo, nasa yung mother ko. Ay, naiiyak na naman ako mga ka-choy, kasi ayoko talaga i-open yung mga gantong bagay. Kasi naiiyak ako, naalala ko kasi yung mother ko
Mas nauna kasing nawala mga kachoy yung father ko. Maliliit pa kami mga kachoy. Wala na yung father ko. So ang tumayo na lang parents namin yung mama ko talaga. Na nagsumika po yung mama ko, tinaguyod kami hanggang na pinalaki kami, nakapag-aral. Napakalungkot lang isipin na yung mother ko yung lagi ko nakakasama, nakakapiling. Tapos nawala din yung mother ko. Binawian din siya ng buhay, kinuha din siya ni Lord. Napakalungkot man or ang hirap para sa akin tanggapin na yung kaisa-isa mong parents is nawala pa. Na yung mother ko na lang yung nakakasama ko. Tapos bigla na lang dumating sa point na wala na siya, hindi mo na siya makakasama, wala na yung magulang na pag nahihirapan ka na or may problema ka na nandiyan, pagsasabihan mo ng sama ng loob, nandiyan yung magulang na kahit sobrang tigas ng ulo mo, papakinggan ka pa rin, mamahalin ka. Para sa akin, pag tinatanong mo, kasi yung mother mo, may magulang ka pa, naiiyak lang ako isipin na sa akin tanggap ko na po yung sitwasyon na gano'n kasi hindi naman natin sinasabi is pahiram lang para sa atin yung mga magulang natin. Saka pasensya na mga kachoya. Ayaw ko talaga yung mga ganitong eksena eh. Napapaiyak talaga ako pag naalala ko yung parents ko, yung mama ko. Sobrang miss na miss ko na yung mama ko. Alam nyo ba mga kachoy, bago ako pumunta rito, bago ako lumipad papunta rito ng Manila, pumunta muna ako dun sa puntod niya sa cemetery, dinalaw ko siya, kinausap ko siya, sinabi ko, ma, si Austin ko, yung partner ko, nakilala ko, pupuntahan ko po doon. Sobrang humagulgul ako noon at sobrang iyak ko noon. Pinakausap ko siya. Nagpaalam pa rin ako sa kanya bago ako pumunta rito. Kaya kayong may mga magulang, napakaswerte nyo talaga. Kaya mahalin nyo po yung mga magulang ninyo. Kasi sa kanya lang maiisip na mahal nyo kapag nawala na. Yung mga gandong eksena mga kachoy, ayaw ko yung mga ganda talaga, naiiyak ako. Hindi sa nagdadrama, sobra talaga. Sobrang miss ko sa magulang ko. Kasi yung mama ko lang naman nakasama ko kasi 4-5 kami magkakapatid. Yung pangalay is may pamilya na, parang nagkawatak-watak kami. May sumunod pa po sa akin na bunso, nasa Manila. Okay naman yung buhay niya doon mga kachoy. Kasi minsan naiisip ko, dami kong problema, wala akong magulang mapagsabihan, ang sama ng loob ko. Pasensya na mga kachoy ha. Sobrang emotional lang talaga ako pag ganito yung pinag-uusapan. Sobrang mahal na mahal ko yung parents ko. Sobrang mahal na mahal ko yung mama ko. Saksi ko kung anong hirap at pagod, sakripisyo niya para sa aming magkakapatid simula na wala yung papa ko. Na nandiyan yung mother ko, tinaguyod kami. Hindi kami yung pinamigay, hindi kami yung pinaampon na kahit sobrang hirap na ng buhay namin. Hindi man kami lumakas sa maranyang pamumuhay, pero masaya kami at busog kami sa pagmamahal ng aming magulang, ng mama ko.
thankful pa rin ako sa kanya kasi yung time na sobrang hirap na siya, wala yung papa ko. Hindi niya kami pinabigay or hindi niya kami pinaampun. Tinaguyod niya talaga kami. Pinagsikapan na magkakasama. Ang masasabi ko lang, kung nasaan man kayo, sana masaya kayo. Na nandito ako, nasa mabuting kalagayan ako. Huwag niyo na pong isipin na huwag na po kayo mamroblema na pasensya na mga katsaya. Nagiging emotional talaga ako eh. Life is short. Magpasalamat tayo sa ating mga magulang na nag-aruga, nagsakripisyo para sa atin, na huwag nating hayaan na masabi natin kapag wala na sila, 'di ba? At buhay is hindi natin masasabi na forever. Magpakita tayo ng kabutihan sa kapwa, na kapag nawala tayo is maalala tayo na naging mabuti. So ngayon mga kachoy, hanggang dito na lang muna yung aming vlog mga kachoy. Pagpasensya nyo na medyo nagiging emotional ako pag mga ganitong kwento, kapag binabanggit ko yung family ko, kasi pag naalala ko yung mga naging buhay namin noon sa ngayon, sobrang hirap mga kachoy. Mahirap explain, mapapaluha ka talaga kapag kinuwento ko sa inyo, ang ganti naging sitwasyon namin, na ang hirap para sa akin na mawala ng magulang, saka yung mama ko, siya na lang yung natitira is nawala pa. Siguro kung may magulang ako, nandiyan siya na nahihirapan ako, pwede ko siyang kausapin, pwede ko siyang pagsabihan ng mga sama ng loob. Kung nandiyan pa yung magulang ko, maibibigay ko kung anong gusto niya, maibibigay ko kung anong marangyang pamumuhay yung gusto niya, mapapakain ko siya sa mga masasarap na ganitong pagkain. Kung darating man yung panahon na makakasama ko ulit yung magulang ko, ipaparamdam ko sa kanya na sobrang mahal na mahal ko siya, at ipaparamdam ko sa kanya yung mga sakripisyong ginawa niya sa amin, yung pag-aaruga. So hanggang dito na lang muna mga kachoy. Maraming salamat po. Happy All Saints Day and Happy Halloween po sa inyo. Don't forget to subscribe sa aming YouTube channel, Justing, and sa aming Facebook page, Justing Vlog. Bye bye mga kachoy. Hanggang dito na lang po muna.